Hello, hello, hello! Magandang araw sa lahat ng Sagittarius. Sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light sa inyong Tagalog love reading. Ngayon na, Mismo. Okay, so ang gagawin natin today ay yung weekly love reading para sa March 16 to 22. Tingnan natin kung ano yung energy mula sa inyo. Okay, time flies. Third week na ng March. Pasok na ang high season. Okay. Habang binabalasa ko to, gusto kong magpasalamat sa lahat ng Sagittarius na sumusuporta sa akin channel. Thank you so much po. Sobrang appreciated. Okay, sana patuloy niyo supportahan ng aking channel by liking this video. Okay, at sa mga bago, sana supportahan niyo rin po by subscribing, by liking this video. It helps the channel grow and by sharing it sa mga kilala niyo pang Sagittarius. Comment na rin sa baba, lalo na kung mag-yes. Maraming salamat. Okay. Sige, bubunot ako ng 3 cards from this deck and that would be the overall energy ng reading ninyo for this week. Okay, tingnan natin siya. First card, Ace of Swords. Second card, Page of Coins. And third card, Nine of Cups. Okay, so ito yung overall energy and ang nasasagap kong energy ng ninyo for this week sa inyong love life ay magkakaroon ng clarity between sa mga bagay na medyo parang vague or unsure. Okay? And I can sense here din na mas magkakaroon ng honest conversation between you and your person sa mga bagay na need yung pag-usapan, whether it's about your plans together, about pag-level up ng relationship, about moving to a new place, or basta mga activities nyo together as a couple na kailangang pag-usapan at mga issues na kailangan i-resolve. So, mas magiging honest na kayo sa isa't isa. As seen here by the Page of Coins, then there will be more tangible na actions between you and your person na hindi lang hanggang salita. So, mayroong gawa din. So, for example, sinabi niyo na, okay, pinag-usapan yung Ace of Swords. You've been truth about na, okay, ayoko na may nakakalat na pinggan sa lababo. Yun lang yung bigla akong naisip eh. Okay? So, i-relate niyo siya. You'll be honest about it na hindi ka natutuwa sa mga ganong activities. Di ba? So, si partner, once na-relate mo naman siya, magkakaroon siya ng parang, okay, minsan kasi parang unaware or walang self-awareness yung mga tao. So, once that is relayed, parang, okay, following day or sa mga susunod na araw na, magiging maayos na yung lababo. Nakahugas na yung mga pinggan, nakagpit na. Same thing, like for example, yung mga pet peeves ba na um, hindi nakasampay ng maayos yung tuwalya. Mga ganun. So, in short, it's just really yung conversation would be more honest, as shown here by the episodes. And whatever is relayed sa conversation, it will be put into action or ma-resolve siya. And as shown here by the Nine of Cups, that yung there will be satisfaction. Parang dahil nga magagawa yung mga bagay na parang pinag-usapan na okay gagawin, there will be a sense of satisfaction. Magiging parang okay na ako, contento na ako sa ginawa ng partner ko. And the roles can be reversed. Okay, so that's the energy, overall energy ng baby. Tingnan natin yung detalye using this other color deck. Okay, at habang binabasa ko, gusto kong i-remind ang lahat ng Sagittarius na this is a collective reading. So it may or may not resonate with everyone. Okay, kapag hindi nag-resonate, huwag pilitin. Ibig sabihin,
hindi ko nasagot ang energy niyo. So, abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Or panoorin nyo yung mga past videos ko. Baka isa din yung videos ko. Kaya importante na nakasubscribe kayo para updated kayo sa mga new videos na post ko. And if you want to have a more aligned reading sa energy ninyo, pwede po kayo mag-book ng personal reading. Okay? Email nyo lang ako. And magre-reply naman ako right away. Lalo na kapag nag-resonate yung reading sa inyo, if you want further details na mas naka-align sa inyo, yan, better talaga ang personal reading. Okay, sige, bubunot ako ng 8 cards from this. And the third card ang bubunutin ko pa rin. First card, 5 of Swords. Second card, 5 of Wands. Third card, Queen of Wands. Fourth card, 8 of Cups. Fifth card, Knight of Wands. Sixth card, the Hermit. Seventh card, 2 of Wands. And last card, the Chariot. Okay. At least medyo positive naman. And the bottom of the deck is King of Cups. Okay, so there's a strong energy of Cancer. Okay? And Virgo sa reading na ito. So, pwedeng yun yung signs ng person ninyo. But doesn't have to, yun yung strong energy na nasasagap sa reading na ito. So, pwedeng ibang signs pa rin. And check nyo yung placement nila ng Sun, Moon, Venus, and Rising. Baka yun din kasi yung signs nila na nabanggit ko. Okay, so nagsimula sa 5 of Swords at nag-end sa the Chariot and magkatabi pa yung 5 of Swords and 5 of Wands na meron talagang conflict na kailangan i-resolve. Okay, as shown here by the 5 of Swords and 5 of Wands. Pareho siya eh. 5 of Swords and 5 of Wands has this energy of conflicts or yung mga bagay na, like I mentioned earlier, yung mga sa relationship ninyo, mga pet peeves ninyo, something na for you, itatag kung dinidate nyo pa lang tong person na to, itatag nyo siya talaga na red flag. At kung in a relationship na kayo or committed na kayo, mag-asawa na kayo, ganyan. Ito yung mga bagay talaga na iinisan mo, kinaasaran mo na ginagawa ng person mo. Like yung mga pet peeves niya na yung mga bagay na siguro na banggit mo na before pero nagagawa pa rin. Or hindi mo pa na babanggit pero parang napapansin mo nga. Yung mga ganung bagay na um, things na hindi aligned din sa mga gusto mong mangyari when it comes to relationship. Pero it's something dapat din talaga na baka naman din, wag naman din pala na parang nagiging nag-impose ka na ng mga kung ano-ano mo rules sa person. Pero ako yung mga ganung bagay na for you valid naman, di ba? So, first you really have to relay it. Okay? As shown here by the Ace of Swords energy para mas mag-shift siya yung energy ng whatever conflict here, mag-shift siya to something fulfilled or victorious, di ba? I mean, in energy sense. So, yun yung energy ng 5 of Swords and 5 of Wands. Medyo yung there's a conflict talaga na kailangan resolve. And as shown here with the Queen of Wands is, yun naman, there is a deep connection between the two of you na kaya nyo siyang pag-usapan at kaya nyo nang ayusin kung ano man yung i-put into action, ano man yung mga napag-usapan ninyo. As shown here by the 8 of Cups is moving or walking away from that specific issue or parang
Ah, Kasi parang self-discovery nga din siya, eh. Self-awareness ba, kaya nung nabanggit ko kanina, sakto din. Kasi yun yung nafe-feel kong energy na parang you just have to relate this para magkaroon ng self-awareness yung partner mo. And once na self-awareness siya, gagawin naman niya kung ano yung mga sinasabi mo. Kasi as shown here by the Eight of Cups is walking away from something, and that's something you can sense in this energy is yung mga um, traits or behaviors na kinall out mo. Okay, and as shown here by the Nine of Wands is being resilient lang din and persistent na yun, ito yung challenge pero mare-resolve siya and makikita naman din na hindi rigid yung tao mo, hindi rigid yung person mo, tao, empleyado. Um, Hindi siya rigid na, yun nga, pag may sinabi ka, ma-realize naman din yun na, okay, mali yung ginawa ko, I have to do better. So that's it. And the Hermit here, itong energy ng the Hermit, ang nakita ko dito is personal growth. Growth in the relationship. And yun nga, di ba, kapag na-call out mo kasi yung isang tao in a proper, in a nice and calm way, okay, mas maintindihan niya yung point of view mo and mas mag-adjust siya. And dito sa Two of Wands din is a decision to do it better and move forward in the relationship. Ito yung energy ni Chariot. Okay? And the hidden or nakatungkol card is the King of Cups, which is we are being mature, secure in the relationship. Okay? So sana nakatulong itong reading na to. Okay, kita-kits na lang sa mga susunod ko pang love reading. Ako nga pala, si Mystico Moreno, or in short, Miss Mo. Kita-kits. Ingat.